So we now go to spill the tea number 2. This time naman, this is not new. Taon-taon tong nangyayari. Actually, hindi taon-taon. Regular may nakikita tayong mga horror stories ng PhilHealth. And when we say horror stories, ibig sabihin ito yung mga stories ng mga Pilipino na hindi maka-avail o kaya naman ang konti nang na-avail sa PhilHealth after suffering medical conditions, operations. And now, sa center ng spotlight is a widow na namatayan ng husband. So pumunta muna sila sa isang hospital. At doon, na-charge kaagad sila ng 4 million. And then, they need to like transfer to another hospital Kasi na mas hindi nila mura. kaya. Kasi hindi nila kaya, no? Kasi ang sabi niya nga, hand to mouth sila like any regular Filipinos. Ibig sabihin, kung ano yung kinikita nila, nagagastos din agad sa pang-araw-araw. Now, kailangan nilang lumipat sa isang hospital, Na which 2 is mas million. mura, 2 million. But kailangan mag-deposit Ng 1 million. Yeah, wala pang ilang oras na matay na yung asawa. Oo. Kasi hindi siya ma-admit. Kasi wala silang pang-deposit. Saan ka ba naman pupulot ng 1 Correct. million? Hindi naman ganun kabilis. Imagine, so hihintayin mo na lang siyang... Wala na, ganun na lang talaga. So, wala tayong protection, di ba? So, And next is that, nung namatay na within few hours, hindi na admit. Okay, so magki-claim na ang bill nila is umabot ng 200,000. 200,000. So kailangan niya na ngayon mag-claim sa PhilHealth. Ayaw ibigay kasi wala pa naman daw 24 hours Yun na eh. na-admit. Saklap eh. Yung 24-hour policy na yun Yeah. And hindi naman pumalya yung asawa na magbayad ng PhilHealth for how many years? 25 years he had been loyally Yeah. paying his PhilHealth. So yun yung nakakasad. And knowing na almost 90 billion ang excess funds ng PhilHealth na hindi nagagamit, ganito pa yung sistema natin. So, yun yung very sad. And this is not an isolated story. It happens every day. And if I may add, Mondha, nung naging viral yung story, dun lang naglabas ng response ang PhilHealth. So, June 12, lumabas yung kwento ni Marvin Sulit, nung linabas ng widow. June 14, naglabas ng statement ang PhilHealth na titignan daw nila yung They will check kaso. daw. And then, June 16, umabot na to sa Malacanang. So, si President Marcos mismo, sinabi niya, look into this. Dinirect niya si Auntie Claire na look into Yeah. this. And then after that, pati si Senator Bongo, in fairness to him, also is looking at a congressional inquiry into this matter. Ang sakit kasi. Correct. Ang sakit. Alam nating billions in unused funds. Tapos eto, 200,000, namatayan na nga. Hirap pang makuha. Yeah. And one more thing pa dyan, nag-release na sila ng statement. Hinintay pang mag-statement ang Malacanang, hinintay pa mag-statement ang ibang senators bago sabihin na meron namang makukuha. Hindi naman daw absolute yung Magkano? 24-hour confinement rule. So, pwede naman daw siyang makakuha ng 73,000 pesos. Ang sakit! Wala pa rin yun sa 200 na kailangan isettle. Walang-wala pa rin. My gosh, tapos poproblemahin mo pa everything that comes with ang a death. Pero ang nakakatawa, hindi sila sure. Kasi sana dun sa statement pa lang nila, clarify na nila na it's not absolute, we will look into this. Yes. Di sana nabigyan ka agad ng ng pag-asa yung widow. Hindi yung tipong after pa mag-release ng statement ng magkakaroon ng congressional hearing. Oo. Di ba? Oo. Parang PhilHealth, ano to? Ano ba talaga? And one more thing is, saan ba tayo? Ano ba kayo? Corporation ba kayo? O insurance kayo para sa amin? Kasi imagine, ito yung sad kasi dyan. Hindi ako makamove on dyan sa 89.9 billion excess funds na yan. Hirap na hirap tayong magbigay sa mga Automatic. pobreng Pilipino, no? Sa ating pobreng Pilipino, hirap na hirap tayong makakuha magbigay, ng oo. pera Oo. from PhilHealth kapag Oo. may medical condition tayo. Yet we are seeing excess funds in the amount of 89.9 billion na gusto pang ibalik sa kaban ng bayan before. Mabuti na lang pinapabalik na ng Supreme Court, di ba? Tama, 60. Yeah, Tama, so, no? yun eh. Tipid kayo ng tipid, tapos magsasuffer ang mga Pilipino, tapos makikita namin yung pera na hindi nagagamit. Why are we not making healthcare accessible to every Filipino? Anong petsa na? Tama. So, yung question talaga is policy versus human life. Saan ba talaga kayo, PhilHealth? Are you for us? Automatic ngang kaltas ng Yes. PhilHealth. Pero pag time naman ng bayaran sa hospital, pahirapan porque
may policy ganitong ganyan. May mga exemptions pala yun, Monde. Like for example, yung death na, like what happened in this situation, that's why siguro, doon nila nahanapan na, pwede pala kayong kumuha ng 73,000. Na, But still, bakit hindi alam ng hospital? kulang pa rin yan. Siya kayang policy na yan na 24 hours, kailangan ma-revisit yan. Because there are instances like this brain hematoma na Mabilisan. mabilisan. So, anong gusto nyo extend natin yung life? Hindi naman yun. Yung tipong, Hindi naman tayo gods. Yun na nga anong gagawin natin? Parang gumagawa tayo ng polisiya na undeliverable. So, hopefully maging pro-human, pro-life naman tong policies natin, PhilHealth. Alam nyo, ang hirap pong magkasakit sa Pilipinas na, kahit na may years savings ka, isang buwan lang ng ospital, pwede na yan ma-wipe out. So, sana naman, umayos ang PhilHealth at makatulong Yes. sa ordinary And that's the reason Filipinos. why PhilHealth is there to protect and help Filipinos whenever they need it in terms of medical emergencies.